kasi focus si party. Ang mga lalaking mamatay at tawag din sa either may tani ng buhay o likas na buto. Pero sa tingin mo, aasin sa pababang niyan?
Mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang Yahweh. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao ay umaawit na may lugod, at sa masayang pag-awit ko, pinupuri ay buhay na Diyos. Sa templo mo o Panginoon, mga mayay nagpupugad, may inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang hanggan. Mapalad na masasabi, sila dooy tumatahan sa iyong templo. Sila ay magpupuring walang hanggan. Puri sa Diyos ng biyaya at sa lahat niyang nilikha. Kalangitan ang naghayag ng kanyang kapangyarihan. Tayo po ay manalangin. Banal na Diyos, nagsasama-sama kami ngayon sa diwa ng pagpupuri. Nagsasaya sa mabuting balita na inihayag mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Sa panahong ito ng pananambahan, pagpalain mo kami sa kaibuturan ng aming mga kaluluwa nang kami ay maugnay sa iyo sa pananampalataya, pag-ibig at katapatan. Ilapit mo kami sa iyong dakilang panukala bilang isang iglesia upang lagi naming unahin ang iyong kalooban sa mas malawak na daigdigan. Loobin mo, O Panginoon, na sumaamin ang iyong pagpapala at gamitin kami na maging daluyan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at kagalakan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay di magwawakas, at ito'y laging bago bawat umaga. Ang katapatan mo, Diyos, dakila sa lahat. Ang salita ng Diyos sa unang sulat ni Juan, unang nata, mga talatang 8 hanggang 9, ay nagpapaalala sa atin ng ganito. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Sa isang pusong taimtim, atin ngayon ipahayag ang ating mga pagkakasala at pagkukulang sa Diyos. Sabay na sambitin ang panalangin ng pagsisisi. O Panginoong Diyos, nilikha mo kami bilang iyong mga nilalang at ang iyong anak na si Jesucristo ay pinag-isa kami bilang iyong mga anak. Lumalapit kami na hinihiling ang iyong pagpapatawad sa pagmamatigas namin sa iyong mga panukala. Sa makasariling pagnanasa na naging sanhi ng aming pagkawatak-watak sa pagtatangi sa kapwa na itinuring na tama at sa kawalang pakialam na nagdulot ng pagkawala ng malasakit at pag-aalala sa kapwa. Patawarin mo kami, O Panginoon, sa kakulangan ng kabatiran sa iyo at sa iyong kalooban.
tanggapin mo ang aming taos-pusong pagsisisi at bigyang kagalingan kami mula sa kasalanan na naghihiwalay sa amin, sa iyo, at sa iba pang iyong nilikha. Amen. Magkaroon po tayo ng sandaling pagbubulay habang itinataas natin ang ating mga kasalanan sa ating Diyos Ama. Mga kapatid, ngayon ay mayroon na tayong lubos na kalayaang pumasok sa pinakabanal na dako sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesukristo. Nagbukas siya ng isang bagong daan, isang buhay na daan na lumagos sa tabing ng templo at ito ay ang kanya mismong katawan. Kung kaya, mas makalalapit tayo ngayon sa Diyos na may pusong dinalisay mula sa maruming budhi dahil tayo ay pinatawad na. Purihin ang Diyos sa kanyang kamanghang-mahas pag-ibig sa atin. Isang magandang hapon sa ating lahat. Tunay ngang tayo ay nagdiriwang sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos na ating natamo kay Hesukristo. Malugod na pagtanggap sa ating pong Tagalog online service, kayo man ay nasa loob ng Zoom room o nasa Facebook live stream, loob at labas ng ating pong bansa. Ngayon ay ikawalong linggo sa panahon ng Kingdom Tide. At sa ating pong UCCP, ito ay tinalagaring Peace Sunday at National CWA o Christian Women's Association Sunday. At atin pong tayo po ay nakatanggap ng recorded greetings ng tumatayong Pangulo ng NCWA. Ito po ay sa UCCP, buong UCCP, na nagkataon ay nagmumula sa ating komperensya. Ang ating tinutukoy ko po ay ang ating kapatid na Nerissa de la Cruz. Ang kanya pong recorded greetings ay atin pong pinost sa atin pong website at sa ating din pong Facebook. Ito ay ipapakalat din sa atin pong group chats, no? Kung hindi nyo po nakikilala si kapatid na Neri, pwede namang makita ang kanyang larawan dito. Ito po yung kanya kasing pinaka-image sa recorded greeting. At kaugnay niyan ay gusto ko rin kilalanin dahil nakakasama natin siya sa atin pong Tagalog online service. Isa rin sa tumatayong officer ng NCWA ang atin pong kapatid na Seni Maturan. So ngayon po ang NCWA Sunday.
At ang atin din pong choir ngayon ay ang Chancel Choir. Siya ang magdadala ng mensahe sa awit at ang lahat ng atin pong nakatalaga sa koro, sa pananambahan, sa lahat ng ating 4 online services ay dadalhin sa atin ng Chancel Choir na pinangungunahan ng atin pong Elder Vera Pepito Acosta. At ang accompanist nila na si kapatid na Glenn Cantada. Tayo po ay nagpapasalamat sa atin pong mga patnugot ngayong hapong ito. Sila ay mga pawang mga kabataan na akmang-akma dahil ang atin pong October Anniversary Month ay pinangangasiwaan o pinangungunahan ng atin pong youth ministry. Atin pong i-welcome ang mga patnugot natin na si Carl Romero at si Jessrick James Turla. Gusto ko lang pong banggitin na ang mga batang ito o kabataang ito, ang kanilang mga ama ay nasa Board of Trustees. Of course, ang ating pong kapatid na Richard Turla ay umuwi na sa Panginoon pero alam natin na siya ay naging isang trustee at si Quartz Romero naman ang pinakaama ng ating pong batang si Carl. Salamat sa inyong dalawa. At nabanggit ko na lang din po ang ating mga kabataan. Gusto kong gamitin ang pagkakataong ito upang dalhin ang akayin ng ating atensyon sa kaganapan sa ating pong buwang ito. Sa darating na linggo, ito po ay October 17, ang atin na pong anniversary Sunday. Alas 9 po ito ng umaga. Isa lamang ang ating pananambahan sa darating na linggo. Yan na ang ating pinaka 114 na taong pagkakatatag ng ating pong pinakamamahal na EMC. So, ito po ay via Zoom na merong Facebook live stream. Pinapayuhan ang lahat na mag-Facebook. Sa Facebook po kayo tumunghay ng atin pong pananambahan dahil ang ating Zoom ay para lamang sa mga mayroong gagampanan sa ating pong pananambahan dahil mahirap din mag-manage ng maraming tao sa ating pong Zoom. Ang tema po natin is giving life to the masses in these changing times. Dahil ito ay halaw mula sa UCCP theme for this year na giving light and hope to the masses. Meaning, light and hope equals life. At ang atin pong tagapagsalita ay mula pa sa Amerika. Pero yan po ay via Zoom naman. Si Reverend Genesis Thomas Auste. Para po sa ating kaalaman, si Pastor Jetty, ang tawag namin sa kanya, ay lumaki talaga sa ating pong EMC at siya ay naging coordinator, youth coordinator. At nagpapasalamat tayo sa pangangasiwa, pangunguna ng ating mga kabataan sa mga gawain na may patungkol sa ating pong anibersaryo. Noon pong nakaraang Miyerkules, sila ang nanguna sa General Day of Prayer. At merong isa sa kanilang nagbahagi ng patotoo. Si Chin Bustamante at ang kapatid na Camille Inocencio. At kahapon ay isinagawa naman ang webinar. Ang pinakahuli sa series of webinar na pinangunahan ng ating mga kabataan. Ang paksa kahapon ay Corona Church Christ. At isa pa ring former youth coordinator na ngayon ay pastor na at naging pastor din naman natin ang naging resource person, si Pastor Eman Orendain. Nagkataon na ang dalawang ito, si Pastor Eman at si Pastor Jetty, ay nagmumula sa isa lamang ding simbahan, ang Calvary
Presbyterian Church. At sinundan ang webinar na ito ng ating pong taunang anniversary retreat. Sa mga hindi nakasama kahapon, ang ating pong retreat material ay available sa ating pong Facebook at saka sa ating website. Inaanyayahan ko, tinihimok ang lahat na ito isagawa bilang isang pamilya. Mga kapatid, napakaganda na ang pamilya ay nagsasama-sama at nagbubulay ng salita ng Diyos, umaawit din ng sama-sama. Sabi nga sa ating pong Biblia, huwag kayong makalilimot na magsama-sama at umawit. Umawit. Isa pong hymn kasi ang pinaka-susundang himno, aawiting himno sa retreat na ito. Halina't gawin ninyo. Ako po, ginawa ko yan kahit ako ay nag-iisa. At talagang napakamapagpalang sandali kasama ang atin pong Diyos. At dahil nga ang buwang ito ay anniversary natin, ito rin ang pinaka-EMC History Month. No? So ang atin pong in-focus sa buong buwan ng October ay i-feature ang mga testimonies, kwento ng mga dating youth coordinators. Nung last Sunday, sana nabasa niyo po yon, ang kwento ko, ay ako na last Sunday. Ngayong linggong ito ay si Pastor Clyde de la Calzada. Siya po ang nakamulatan kong coordinator noong mga 1970s nang ako ay pumasok sa ating pong EMC. Maganda na tayo po ay nagkakaroon ng malalim na kamalayan sa kasaysayan ng ating pong iglesia. Mga kapatid, baka hindi natin alam kung sino si Francis Ellen Wood, kung sino si Hessel, sino yung unang naging pastor ng EMC. Abay, nakakahiya naman tayo. Magandang balik-balikan ang ating pong history. Yan ay nasa website. Basahin po ninyo. At gayon din ang mga kwento natin bilang mga kaanib ng Ellen Wood. Magsasegue lang ako sandali dahil napaka-relevant na karanasan. Kanina ako po ay siyang nagpunta sa ating pong church planting site sa Hugo Perez 13 Martires. Dahil second Sunday, ito po ay nakatalaga para sa ating EMC. At sa pagdaan po namin sa toll bridge ng Imus, nasa likod ako ng driver sabi ng driver, sino namatay dyan? Kasi may mga bulaklak. May mga bulaklak doon sa tulay ng toll bridge ng Imus. Sino namatay dyan? Tinignan ko, abay 150th and anniversary pala ni General Tomas Mascardo. Sabi niya, sino yan? Sabi ko, kuya, katipunero po yan. General po yan ng katipunan. Ganun ba? Akala ko kasi may namatay. Kaya nilagay, kung may namatay doon at nahulog or what, kandila ilalagay, hindi bulaklak. Anyway, nababanggit ko lang po ito sapagkat napakahina po natin talaga sa kasaysayan, mga kapatid. At ito ang ating pinipilit, sinisikap na mapatatag at mapalakas sa ating pong iglesia. Kaya naman, magbasa tayo ng ating kasaysayan bilang EMC. At tayo po ay bumabati rin sa ating mga kapatid na nagdiriwang ngayon ng kanilang kaarawan hanggang sa darating na Sabado. Makikita po natin dyan, kung tayo'y mga kakilala, ay magandang batiin naman natin sila. Kadalhan ng messages, no? Marami ako dyan nakikitang familiar na pangalan. Di ko na lang babanggitin kasi baka may malimutan ako, wag naman po kayong magtatampo. At gayon din ang mga mag-asawa na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Ngayong araw na ito hanggang sa 16 or sa Sabado. Muli, purihin ng Diyos sa dagdag taon sa inyong buhay bilang mag-asawa. At paalala muli sa atin, ngayon ay October 10 sa hanggang 15
ang alert level 4. Hindi pa po natin alam kung ano magiging status natin, bagaman marami nang nagdiriwang dahil narinig naman natin na ang atin pong ang balita mula sa DOH na meron na nga raw downward trend, no? Pero hindi tayo pwede pang maging kampante. So mga kapatid, mag-ingat pa rin sa COVID virus, pangalagaan ang sarili, at please lang, magpabakuna po kayo. Pag yan ay dumating na sa inyong dako. Makakatulong ito sa tuluyang pagbabana ng mga cases. At sa inyo pong mga ikapu, mga handog, salamat sa tapat ninyong pagbabalik sa Panginoon ng laan para sa Kanya. Patuloy nating kilalanin siya na pinagmumula ng ating mga yaman at bigyang dangal ang yamang ito sa pagbabalik ng laan sa Panginoon at pagkilala sa Kanya bilang pinagmumulan ng lahat ng ating pong tinatangkilik. At sa sandaling ito, tayo ngayon ay dumako sa ating pong sama-samang panalangin. Tayo po ay manalangin. Napakabuti mo nga, O Panginoon, na siyang pinagmumulan ng aming buhay. Maraming salamat na minsan mo pa kaming binigyan ng ganitong pagkakataon upang sa iyo ay makasumpong ng pahinga ng pagod at ligalig naming kaluluwa. Salamat sapagkat patuloy mo kami, Panginoong, ginugulat, pinamamangha sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa araw-araw naming paglasap ng iyo pong tugon sa panalangin. Sa aming mga pangangailangan na hindi ka nga nagkukulang. Kung may mga pagkakataon na kami ay binibisita ng kabalisaan, ng takot, Panginoon, agad mo kaming akayin upang tumingin sa iyo. Ipako ang aming paningin sa iyo. Marami pong salamat na alam namin na itong pananambahang ito ay isa na namang makahulugang sandali kasama ka. At bigyan mo kami ng pananabik, O Diyos, upang marinig ang iyo pong mensahe para sa amin ngayong araw na ito ng linggo. Maraming salamat na bilang isang iglesia, pinalalakas mo ang diwa ng pagiging isang sambahayan, isang pamilya, na kung saan ay makababalik-balik kami upang makibalita, malaman at pinagdaraanan ng mga kapatid at hindi lamang kami mabalot sa aming mga sariling mga alalahanin. Kung hindi, ay binibigyan mo kami ng diwa ng pangungumusta, pakikialam, or malaman ang kalagayan ng mga kapatid. Salamat dahil sa talaan ng mga panalangin, Panginoon, sa Ellen Buder ay nakikita namin doon ang mga kapatid na marapat naming itaas pang patuloy sa iyo sa panalangin. Mayroon doong isang linya na nakalagay ng mga hindi pinangalanan. Marahil ang iba sa amin dito ay nabibilang sa mga hindi pinangalanan, hindi na pangalanang kapatid. At meron din marahil doon na alam namin kung sino. O Diyos, ikaw ang ganap na nakababatid. Kung sino nga sa amin ang sa iyo ay nananaghoy, humihiling ng kagalingan at kaligtasan pagkaahon sa kanilang kinasasadlakan. Mahabag ka, Panginoon, sa amin pong bayan. Katatapos lang ng pagpa-file ng Certificate of Candidacy. Kaya naman ang mainit o ang trending topic ngayon sa social media ay ang nalalapit na national election.
Dadaan pa ang mga ito sa screening ng COMELEC at hindi maglalaon ay amin nang maririnig ang opisyal na talaan ng mga kandidato. Panginoon, nagiging para ng kabuhayan nga ang pagluklok sa posisyon sa pamahalaan. Marahil nga kaakit-akit ito dahil maaaring magdala ng kaaliwanan, kaluwagan, kapangyarihan at impluwensya sa mga kumakandidato. Ngunit, nawa o Diyos sa iyong pagkilos, mapaalalahanan ang mga lingkod na ito na sila'y lingkod mo. Sila'y tinawag mo upang maglingkod sa taong bayan at hindi gamitin ang posisyon upang magkamal ng salapi at unahin lamang ang sariling agenda. Kami naman, Panginoon, ng mga mamamayan, tulungan mo kami na makibahagi at huwag mapagod. Huwag nawa kaming mapagod sa nasasaksihan namin ito't naririnig na mga awayan ng politiko. Kasama na, O Diyos, ang nakaupo pa na Pangulo at ang kanyang gabinete. Panginoon, huwag nawa kaming panghinaan ng loob, bagkus maging masigasig kami sa pagtataas sa iyo sa panalangin ng mga bagay na ito. At gawin mo kaming matalino sa pagpili ng iyo pong magiging lingkod sa pamahalaan. Salamat po na sa buong mundo ay nakakadama kami at nababalitaan na ang unti-unting pagluwag, pagbukas na rin muli ng mga dating sinara ng mga establisimento dahil sa COVID. Bagaman naandyan pa rin ang banta ng pagkakasakit ng virus o pagkapit ng virus na ito. Ngunit salamat dahil unti-unti nang bumababa ang mga cases. Gayunpaman, kami ay dumadalangin na huwag sayangin ang libreng bakunang ito. Kung hindi, amin itong tanggapin ng may pasasalamat bilang iyong kaloob. Huwag kaming pagharian ng takot at madala sa mga sabi-sabi. Kung hindi, sa pananampalataya, magpasakop at manalig na ito nga ang iyong kaligtasan, proteksyon, pag-iingat na tugon sa amin pong mga panalangin. O Diyos na mabuti sa lahat, ikaw po ang patuloy na manguna sa iyo pong iglesia. Alalahanin mo ang mga uupo sa National Council ng UCCP na magsisimula bukas, kasama ang iyong lingkod na kinatawan ng LCSNC. Bigyan mo ng karunungan, ng gising na pag-iisip, at matapang na makipagtalakayan ang mga delegado o Panginoon. At hindi na lamang maging sunod-sunuran at wala sa lugar na ganap na pagtitiwala sa mga national leaders, kundi ang pagtitiwala ay sa iyo at matakot sa iyo. Panginoon, mahabag ka sa UCCP at ang mangyayaring pagpupulong sa susunod na 4 na araw bukas ay napakahalaga sa buhay ng mas malawak na iglesia. Pakinggan mo ang dalangin ng iyo kong mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang ating aralin sa Lumang Tipan ay matatagpuan sa Aklat ni Amos, Kabanatang 5, mga talatang 6 hanggang 7, at mula sa talatang 10 hanggang 15. Lumapit kayo kay Yahweh at kayo'y mabubuhay. Kung hindi, bababa siyang parang apoy sa mga anak ni Jose. Susunugin ang Betel at walang makakasugpo sa apoy na ito. Kahabag-habag kayo na nagkakait ng katarungan at yumuyurak sa karapatan ng mga tao. Namumuhi kayo sa naninindigan sa katarungan at tinahamak sa nagsasabi ng katotohanan. Hinigipit ninyo ang may hirap at hinuhut-hut ang kanilang ani. Kaya't hindi ninyo matitirhan ang bahay na batong inyong itinayo, ni malalasap man lang ang alak mula sa malalawak ninyong ubasan. Alam ko kung gaano karami ang inyong ginawang kasamaan at kung gaano kabigat ang inyong mga kasalanan. Kayo'y humihingi ng suhol sa mga taong matuwid at ipinagkakait ninyo sa mga mahihirap ang katarungan. Naghahari ang kasamaan sa panahong ito, kaya't kung ikay matalino, mananahimik ka na lang. Gawin mo ang matuwid, hindi ang masama, upang ikaw ay mabuhay. Sa gayon, sasa iyo si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulad ng sinasabi mo. Kamuhian mo ang masama, ibigin ang mabuti. Pag-aralin mo sa mga hukuman ang katarungan, baka sakaling kahabagan ni Yahweh ang matitirang buhay sa lahi ni Jose. Ang Ama'y papurihan at ang Anak at ang Espiritu magmula sa unang mula, ngayon magpakailanman. Walang hanggan. Amen. Ang ating pagbasa sa banal na kasulatan ay matatagpuan sa Bagong Tipan sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kabanatang 10, mga talatang 17 hanggang 31. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga yan." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, "Tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't nagtanong sila, "Kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas?" Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito kayang gawin ng mga tao. Ngunit,
hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. At nagsalita si Pedro, tignan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na mahuhuli, at maraming nahuhuli ang mauuna. Tayo po ay pinagpala na ng ating Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Atin ngayong pakinggan ang mensahe sa awit mula sa Chancel Choir na kasunod ay ang kapahayagan ng salita mula kay Pastora Leng. Salamat sa mensahe sa awit na dinala ng Chancel Choir. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, kung kaya't hindi dapat tayo matakot.
Pakinggan natin ang ilang mga kawikaan na nagmula sa isang taong naging tanyag sa karunungan, na dinadayo siya ng mga hari, reyna at iba pang mga nasa kapangyarihan. Isang taong biniyayaan ng maraming kayamanan. Isa-isahin natin to. Huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon. Sapagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Kawikaan 23:4 and 5. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. 13:11. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. 10:22. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. 3:9 and 10. Tayo po ay manalangin. O Diyos, alisin mo po anumang hahadlang upang marinig namin ang iyong banayad na tinig at ang iyong mensahe ng buhay ay tumimo sa aming mga puso. Amen. Mga kawikaan ito na nagmumula sa Biblia, ukol sa yaman at pagbibigay dangal o pahalaga, hindi sa kayamanan, kundi sa pinagmumulan ng mga ito, ang Diyos na manlilikha. Mga kawikaan na nasulat mula marahil sa pagmamasid ng mayaman at makapangyarihang taong ito sa kapaligiran niya at pakikipag-usap sa iba't ibang mga lahi. Ngunit ang malungkot lamang ay hindi niya nailapat sa sarili niyang buhay dahil mas naghangad pa siya ng yamang material, gumastos sa pagpapalakas ng kanyang sandatahan upang panatilihin ang seguridad ng kanyang trono. Kaso mo, ang ginastos namang ito ay nagmula sa pagpapatong pa ng buwis sa mga tao. Sa matinding paghahangad, sinabayan pa ng kanyang hindi mapantayang karunungan, ay nagawa niyang mahabi ang relihiyon sa politika. Isang bagay na hindi niya natuwid sa pagpapasimula ng kanyang paghahari, kundi mas pinayabong pa nga niya at dahil sa pagiging hari niya na maimpluwensya, ay sinundan ito ng mga tao ang pag-aalay ng handog sa mga Diyos-Diyosan sa Bethel. Napatatag niya ang kaharian ng Israel, pansamantala. Pero kapalit naman ang kaluluwa niya at tuluyang paglayo sa tunay na Diyos. Ang aking tinutukoy ay si Haring Solomon, na inakalang ang dangal ng bayang Israel ay bunga ng kanyang pangunguna at pagpapayaman. Pero ang totoo'y dahil sa pangako ng Diyos na si Yahweh sa ama nitong si David. Napanatili ang iisang o nag-iisang kaharian ng Israel, hindi dahil sa kanyang galing, dunong, yaman, at tatag ng kanyang sandatahan, kundi sa biyaya at katapatan ng Diyos. Ano ang nangyari nang siya ay mamatay? Nagkagulo na ang kanyang sambahayan para sa kontrol ng trono. Nag-aklas ang mga tao na pinangunahan ng itinapon niyang dating lingkod. At lahat ng ito ay humantong sa pagkakahati ng kaharian sa Israel at Huda. Ang iniwan niyang yapak na materialismo at pagsamba sa Diyos-Diyosan
ang minana ng mga tao, lalo na sa kaharian ng Israel, na mas malaki ang sakop. Ito yung Northern Kingdom of Israel. Dahil sa may 10 lipi ang napaloob dito. Ilang daang taon pa ang lumipas kung saan ang Northern Kingdom na ito ng Israel ay namayagpag sa kapangyarihan nito, pero hungkag, empty, walang laman ang kanilang espiritualidad. Ang Diyos na kanilang sinamba sa pangunguna na rin ng mga hari nito ay yaong kanilang nasusuhulan sa mga handog. Ang hinangad ay ang yumaman, kumita, kahit pa sa ikapagdurusa ng kapwa. Ito ang kalagayan ng Israel nang si Amos ay tinawag bilang propeta. Isa siyang pastol at magsasaka. Hindi tulad ng mga kasabayan niyang propeta na si Oseas at si Isaias, na sa Jerusalem nananahan, kaya nga tinuturing na central prophets. Si Amos ay ordinaryong pastol at magsasaka, nagmula rin sa Huda. Ngunit, nangaral sa hilagang kaharian ng Israel sa panahon na masagana ang kalakalan. Mga mayayaman ay lalong yumayaman, pero ang mga dukha ay lalong nababaon sa hirap. Makikita sa aklat ng Amos ang paglalarawan ng panunuhol, pag-aalipin, imoralidad, pagbabawal sa mga propeta upang mangaral. Kaya nga si Amos ay import. Paglapastangan sa mga tagubilin ukol sa matuwid na pagsamba, maging sa mga pinabanal na Nazareo. Magandang basahin ang bahaging ito sa Amos 8, verse 5. Ito yung sinasabi ng mga tao. Inip na kaming matapos ang mga araw ng pagdiriwang. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat? Para maipagbili namin ang mga trigo. Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng madayang taklan at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Bibilhin namin upang maging alipin ang mga mahihirap sa halagang 1 pilak. At ang mga nangangailangan ay sa halagang katumbas ng 1 pares na sandalyas. At ipagbibili namin ang ipa ng trigo. Alam nyo, itong talatang ito, magandang balikan nyo pag kayo na ang nagbasa ng Biblia. Larawang-larawan ng mga mangangalakal na walang ibang inisip kundi ang kumita. May mga speculators na noon pa man. Imagine, pati yung ipa ng trigo, ibibenta para lang kumita. Kaya ang kabanatang 5 na ating batayang teksto ay isang panawagan na magsisi. Matapos ang mga naunang kabanata rito na kapahayagan ng hatol sa Israel at iba pang mga palibot bansa na wala nang inatika kundi ang magpayaman, na hinuyurakan naman ang dignidad ng mga maliliit na tao. Lumapit kayo kay Yahweh at kayo'y mabubuhay. Ilang ulit itong talatang ito. Inulit yan sa ilang pang portion. Lumapit kayo kay Yahweh at kayo'y mabubuhay. Mga katagang sinambit ng propeta na nagpapaalalang hindi kailanman makapagbibigay kasiyahan at kapayapaan ang yamang material labas sa pagkilalang ang mga ito ay pag-aari ng Diyos at pawang inilagak lamang sa tao upang pagyamanin at hindi angkinin, upang gamitin sa pagbibigay parangal sa nagkaloob nito na makapangyarihang Diyos. Parangal na nakaugnay sa pagtataas ng dangal at dignidad ng tao. Yaman at dangal ay tunay ngang hindi
mapaghihiwalay at mailalayo sa pagsamba sa Diyos. Yaman na pinaaagos mula sa palad dahil ito rin ay ipinaagos at ibinuhos na biyaya ng Panginoon. Dito nahirapan ang mayamang humabol kay Jesus at nagtanong sa kung paano raw ang dapat niyang gawin upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Sinasabi sa biblical studies na ang salitang makamtan ay katumbas sa original Greek nito na inherit o makapagmana. Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang makamtan? O sabihin na natin, upang makapagmana ako ng buhay na walang hanggan. So itong mayamang ito, nagmumula sa salitang makapagmana. In fairness, however, nag-aadhika naman siya ng walang hanggang mga bagay. Eternal things. Walang hanggang buhay. Kaya nga kahit papaalis na si Jesus, maliban kung na-late talaga siya, busy sa pagpapayaman, pero humabol pa rin siya ng tanong. Pero sa mga sumunod na pag-uusap, makikita ang nasa puso niya at sa loobin. Alam mo ang mga utos ng Diyos, wika ni Jesus. At inisa-isa niya ang nasa 10 utos mula bilang 4 o 5 hanggang 10. Dito mapapansin na itinapat ni Jesus ang buhay na walang hanggan sa mga kautusan. Pero sa pangunawa ng taong dumulog sa kanya, hindi itong inaasahan niyang tugon. Kasi para sa kanya, mula para pagkabata ay tinupad na niya ang lahat ng ito. Magalang sa magulang, hindi pumatay, nagnakaw, nangalinya, nandaya, o sumaksi ng mali. Yun ang kanyang understanding. Subalit, yung kulang. Ang maganda kay Jesus, hindi siya nagger eh. May sinabi lang si Jesus na follow up. Kulang, may kulang. Na hindi pa niya nagagawa. Na siyang winika ni Jesus ang nagpalungkot sa kanya. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, hindi natapos doon ha, pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Yun ang kulang na sinasabi ni Jesus na gawin mo. Ano reaction niya? Nanlumo. At malungkot daw na umalis ang lalaki dahil siya'y lubhang napakayaman. Sobra-sobra. Hindi lang napakayaman. Sa adjective, superlative. Lubhang napakayaman. Tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Siyang winika ni Jesus matapos umalis na may panlulumo ang mayamang lalaki. Ipinagtaka ito ng mga alagad at nagbigay pamarahil ng pag-aalala sa kanila na makikita sa kanilang pananalita. Kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas? Isang pahayag ng pangunawa rin nila, itong mga alagad, ukol sa kaligtasan, na para lamang sa mga mayayaman, na itinuturing na pinagpala ng Diyos, kinalulugdan niya at malapit sa Diyos. Ang understanding na ito ay nag-uugat sa Deuteronomic concept or understanding of blessing and curse, pagpapala at sumpa. Na bagaman may taglay na katotohanan na ang sumusunod sa mga utos at naisin ng Diyos ay makatatamo ng pagpapala at katiwasayan. Pero
ang kaso, ang pag-iisip ng tao ay napapako lamang sa nakikitang pagpapala, nahahawakan, nahahalagahan. Kaya nga pinalalim ni Jesus ang kanilang pangunawa at sa paraang paggamit niya ng mga katagang kayamanan sa langit. Sa Mateo 6:33. And this is also a favorite popular verse sa atin. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yung earlier verses nito, Sermon on the Mount, wika ni Jesus, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi makapapasok ni makapagnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Panatilihin ang dangal sa yamang inilagak sa iyo ng Diyos. Hindi mo yan pag-aari at kailanman hindi madadala sa hukay. Gamitin ang yamang lagak ng Diyos sa ikatataas din ng dangal at dignidad ng kapwa. Ito ang adhikaing matamong mana. Ito yung mana na sinasabing ano ang mamanahin ko? At ito rin ang maipamamana, dangal ng kapwa na tinutulungang mamuhay na pinaghaharian ng Diyos. Alam nyo, ako po ay talagang blessed na blessed sa mga kapatiran sa Hugo Perez. At mabanggit ko na ito. Sa kabila ng 2 buwan na lockdown at hindi makapag face-to-face. Nagsimula po, bumalik lang sa face-to-face noong nakaraan lamang linggo. Ilan lamang sila ngayon kasi nga hindi makapag-anyaya. 8 pamilya. Alam niyo po bang I'm so blessed sa kanila. Dahil nagtatabi talaga sila. Nagtatabi sila ng kanilang ikapo, inilalagay sa envelope, sinunod ang tagubilin sa online worship. Nagbigay kami ng mga tagubilin sa online worship. Maglagak ng inyong ikapo, ng inyong pangako, ng inyong handog. At nang sinabing dalhin nyo na ito sa kapilya, alam niyo po bang dala-dala ang mga ito? At ang kanilang average offering ng panahon ng lockdown, hindi na bago. Noong panahon ng wala pang pandemya. Ang inaasahan ko'y bababa. Kung bumaba man ng konti, natural lang yon dahil ilan lang sila eh. Pero, mga kapatid, sapat ang kanilang nalikom na offering para sa gastusin nila. Tubig, kuryente, love gift sa inaanyayahang sacramental pastor. At magalak nila itong ibinibigay. Ano ang hanap buhay? Ang mga kababaihan ay walang hanap buhay. Ang mga kalalakihan, ang hanap buhay nila ay construction workers. Hindi po ba ito'y isang mapagpalang sandali? Ito ang dangal. Dangal na meron ang mga kapatiran sa kabila ng hindi nagpapayaman o nag-uumapaw na yaman. Kaya nga sabi ni Jesus, mahirap sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos.
Mas mahirap pa sa isang kamelyo na pumapasok sa butas ng karayom. Bakit? Maraming bit-bit eh. Mahirap na i-let go. Tandaan na sa pagpanaw natin sa mundo, hindi na tayo mga sanggol. Ang sanggol, pag sinilang, ikom na ikom ang kamay. Hindi po ba? Yan ang observation. Iisa-isahin mo pa nga yan para buksan at linisan. Lilibag pa nga minsan di ba? Ikom Pag tayo'y namatay, hindi na ikom ang ating kamay. Bukas na. Bukas na ito. Ayon nga sa mga ngaral, 15, kung paanong tayo'y walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. Nakalulungkot nga lang na pilit pa rin yung mga bangkay sa kabaong, bukas na nga yung kamay, pilit pa rin na sinisiksikan ng bills sa ngalan ng pamahiin. Iniipitan ng salapi ang isang bangkay sa kabaong nito. Ewan ko kung bakit. Pamahiin daw yon. Pero, pag ililibing na, kukunin din naman nila yung salapi. Pero ang totoo, mga kapatid, wala tayong madadala. Maliban sa kaligtasang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan. Liniin natin ito ngayon. Nasaan ang ating mga puso? Nasaan ang ating mga kayamanan? Tayo ba'y namumuhay na binibigyang dangal ang yamang inilalagak sa atin ng Diyos? Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa Lucas, Kabanatang 6, Talatang 38, ay nasasaad, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Ating ngayon ilagak ang ating mga ikapu, pangako, at mga handog. Christ,
Sambitin po natin ang sabay-sabay ang panalangin ng pagtatalaga. Nalalaman mo kung ano ang nasa puso namin, O Diyos, at hindi ka namin manilinlang sa aming mga pagkukunwari. Gawin mo kaming malugod na mga kaagapay kahit pa may sakripisyo na naaasahan sa amin para sa ikasusulong ng iyong naisin. Loobin mo ng aming pamumuhay at pagkakaloob ay magpamalas ng aming pananampalataya at pag-asa sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya bilang UCCP, ikatlong artikulo. Sumasampalataya kami na ang Iglesia ay isang katawan ni Kristo, ang pamayanan ng mga taong ipinagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus at pinagkatiwalaan ng ministeryo ng Diyos. Ako'y nangako, Jesus, laging maglilingkod. Masdan ang aking kilos, aking mananakop. Ako'y di matatakot sa pagkikihamo. Walang sindak ang loob kung kita'y patnugot. Nais kong kapiling ka sa tuwi-tuwi na. Tukso'y nanghahalina, naririnig ko pa. Kaaway ko'y lagi na ako'y binabaka. Jesus, kung lumapit ka, agawin sa sala. Tulutang pakinggan ko ang pangungusap mo. Malagpasan ang tuksong hilig na pangmundo. Sabihin ang totoo sa pusong silakbo, ay makinig sa iyong gabay ng diwa ko. Pangako mong matibay kung sundan kang tunay. Sa langit mo ang tahanan, pala ay kakamtan. Panatakong dalisay, ika'y maglingkuran. Habang mo ako'y bigyan upang ika'y sundan. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming iniawit, O Diyos, ang isang pangako. Pangako na alam naming sa biyaya mo lamang magagawa naming matupad.
Salamat sa iyong katapatan sa mga pangakong inihayag mo na sa amin. Salamat, O Diyos, sapagkat sa kabila ng aming pagiging mapaghangad, patuloy mo kaming binibiyayaan ng iyong mga yaman. Tulungan mo kami na tumingin lampas-lampasan sa mga nakikitang yaman ng mundo. Kung hindi, mapako kami, O Diyos, sa mga walang hanggang bagay na iyo lamang maipakikita sa amin sa mata ng pananampalataya. Nawa nga, Panginoon, hindi namin hangarin ang mga nakikitang yamang ito kung hindi ang iyong kalooban. Adhikain namin ang paghahari mo sa aming buhay at maunawaan na sa paghahanap lamang sa iyo, ang lahat ng mga bagay ay idaragdag mo sa amin. Salamat po na makahahayo nga kami na may katiyakan na sa iyong biyaya, maaakay mo kami, Panginoon, sa matuwid na landas. At sa iyo ring pagkilos sa aming mga puso, lahat ng mga yamang ilalagak mo sa amin ay maipaagos din namin upang ang lahat, ang aming kapwa, ang lahat ng aming makakaugnayan ay makalasap din ng iyong ibayong pagpapala. O Diyos, alalahanin mo rin ang sa sandaling ito ay may mga karamdamang taglay. Ang iba ay hindi namin nakasama dahil sa kinakailangan nilang magtungo sa ospital o kaya ay sa doktor. Samahan mo sa kanyang pagpapagaling sa karamdaman ang amin pong kapatid na Ethel Helidon, gayon din ang amin pong kapatid na Kiko Inocencio, at bigyan mo ng kapanatagan ang amin pong Elder Bell at ang kanyang kasama sa bahay, ang kanilang buong pamilya. At kami nga, Panginoon, ay makaaasa na sa buhay na ito sa daigdig, ang pagpapala mo ang aming tanging kayamanan. At ito lamang din ang tanging maipamamana, maipabahagi sa mga susunod pa sa amin sa linlahi. At ngayon, igawad mo sa amin ang iyo pong bendisyon. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen.
Amen.